Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Meron na naman tayong pag-uusapan dito, no? At ito mga kabayan, may mensahe, no, si PRRD kay BP Sara at ito'y nagtatanong mga kabayan kung kailan siya mapapalabas, no? Mapapalabas, no, si PRRD diyan sa ICC na yan. Kita ninyo, sabi nung sabi ng administrasyon ibungit magbibigay daw ng assistance, no, sa ating dating pangulo. Pero ngayon mga kabayan ay solo, no? Kundi tinutulungan ng iba't ibang mga kababayan natin, yung ating ito si Vice President at saka si PRRD para lang kumbaga makalabas, no, si PRRD kung ano man yung mga kailangan diyan, yung mga kabayan natin, hindi ang gobyerno mga kabayan. Hindi natin alam pero ang sabi kasi nila magbibigay daw sila ng assistance. Pero syempre mga kabayan, sa nangyari na yan, sa palagay ninyo mga kabayan, hihingi ba ng assistance ang side din na PRRD? Natural mga kabayan, hindi. 'Di ba? Para ka namang napaka-hipokrito noon kung tatanggapin mo yung assistance na sinasabi nitong mga to. 'Di ba? Sa kanila lang mga kabayan mangyayari yan, kinabungit, no? So anyway mga kabayan, sa mga hindi pa nakasubscribe, ayan, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe. At sa mga bago natin, welcome kayo dito sa ating channel. At maraming salamat sa inyong pagla-like at pag-share. But anyway mga kabayan, yung mga nagagalit sa akin dito na bakit ko agad kinakat yung video, bakit ko agad pinopost at nagbibigay tayo ng opinion, mga kabayan, sa mga bago dito, nagbibigay po tayo ng reaksyon, no, sa mga sinasabi. Kaya nga po reaction video ang ginagawa natin dito mga kabayan. So anyway, ayan, pakinggan muna natin bago tayo dumako dun sa hindi tayo move on mga kabayan na pinag-usapan dyan sa Congress at talagang pinakikinggan ko ng maigi mga kabayan ng mga pinagsasabi nila dyan. So i-play muna natin mga kabayan ang pahayag ni BP Sara dito sa nangyaring daming nagtipon mga kabayan na iba't ibang mga taga iba't ibang lugar mga kabayan diyan sa Europe, no, na nagpunta diyan sa The Hague, no, na kung saan mga kabayan ay talagang pinakita yung suporta. Nakita din natin diyan si Maharlika kanina mga kabayan. At yung sa Japan, no, grabe talaga mga kabayan ng mga kabayan natin sa iba't ibang bansa. Sa Japan, napakarami ng mga kabayan natin doon na talagang nagpakita ng suporta mga kabayan. Akala nung 4 na pulis na nag-escort, no, or nag-alalay doon sa mga kabayan natin dyan sa Japan, kukunti lang. Bandang huli mga kabayan, nadagdagan sila kasi sobrang dami, no, ng mga kabayan natin na yan nagsisisigaw na bring PRRD home, no. At ganoon din mga kabayan sa Bahrain. Napakarami din mga kabayan na nagtitipon sa Bahrain, sa Saudi mga kabayan, sa Jeddah ba yan? Kubar, meron din mga kabayan nagtipon. At ito, sa iba't ibang lugar mga kabayan, pinakita lang dito, no, ng mga kabayan natin na talagang grabe nilang minamahal si PRRD. At lumabas, no, na talagang kahiyahiya ang ginawa ng ating magaling na Pangulong si Bungit, no, na pinakita lang niya sa mga iba't ibang bansa na talagang napaka-weak leader niya kasi yung kanyang kababayan isinuko niya sa dayuhan. So anyway, pakinggan muna natin ito mga kabayan. Araw-araw na nandun ako, sa mga araw na nandoon ako, isa yan sa paulit-ulit niyang sinasabi, kailan mo ako mapalabas dito dahil darating ang eleksyon, mag-mayor pa ako ng syudad ng Davao. Bring him home! Bring him home! Ito yung kumbaga, kahit na si PRRD ganyan nakatanda mga kabayan, no, yung iniisip pa rin niya, no, ay yung pagligkuran yung mga Pilipino doon sa kanilang lugar. Na ngayon mga kabayan, may mga bali-balita, no, gayahin natin yung report ng GMA na ayon sa isang reliable source mga kabayan, sa pinagkakatiwalaan ng source, nagkakaroon na daw ng bayaran mga kabayan, no, nagkakabayaran na daw dyan sa Davao yung sinasabing kalaban ni PRRD. Yun mga kabayan, ayon lang naman yan mga kabayan sa sinasabing mapapagkatiwalaang source katulad ng mga balita, no, ng GMA, kasi mga ganun yung dali nila mga kabayan. So baka tayo mabansagan din ditong fake news. Pag binansagan tayong fake news mga kabayan ng mga tulonggis na lutanista, bansagan nyo rin ang fake news yung GMA, kasi ganun din sila magbalita. Kasi pinangalandakan nila doon na si PRRD daw ay humingi daw ng asylum sa China, hindi daw pinagbigyan, no, ng China. Yun yung binalita ng GMA. At ang sabi doon ng reporter mga kabayan, ayon daw sa kanilang mapapagkatiwalaan source. Pero wala silang pinakitang mga documents mga kabayan na talaga na magpapatunay na sa PRRD humingi ng asylum. So ayun, abante binigyan kita ng example. Play natin mga kabayan. Bring him home!
yun ang gusto niya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Junior ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Si PRRD, no, laging sinasabi niya, no, laging so be it, no. At naniniwala siya, mga kabayan, sa destiny. Kaya laging ano niya, so be it. Kung ano yung talagang gusto niya mangyari, yun yung kanyang ipupurso, mga kabayan. Kaya kita nyo, nagtatagumpay, mga kabayan, kasi yun yung kanyang gustong mangyari. At kiniklaim natin, no, na yung kanyang sinasabi na yan, mga kabayan, ay magkatotoo, no. Makabalik agad siya sa Pilipinas before September, or sana ngayong katapusan, mga kabayan, makabalik na si PRRD sa Pilipinas. Kasi, no, nakapangulila din, mga kabayan, na kahit pa sabihin natin, mga kabayan, na hindi natin nakakasama si PRRD in physical, pero nakapangulila din, mga kabayan, bilang isang Pilipino nagmahal, no, sumuporta dyan kay PRRD. Kaya sana makabalik na siya. Kaya meron man akong worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Nagtatanong marami, ano bang pwede magawa? Huwag natin tigilan ang panawagan sa gobyerno natin sa Pilipinas at sa lahat ng gobyerno na nakikinig at dito sa ICC na ipaalam sa kanila na mali ang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte. At paano ba itama yon? Ibalik nyo lang siya sa Pilipinas. Ituloy nyo lang yung kaso, walang problema. Ibalik nyo lang siya. Bring him home! Bring him home! So, yon, mga kabayan, no? Yan yung mensahe ni PRRD. Gusto niya talaga, mga kabayan, na makabalik siya sa Pilipinas. Kasi, yan naman, mga kabayan, sinabi niya noon pa, no? Nung kalakasan pa niya, nagsasabi siya na, kung talagang siya'y mayroong pang pagkakamali sa tingin ng mga Pilipino, husgahan siya, mga kabayan, ng mga Pilipino sa sarili nating bansa, hindi diyan sa ICC na yan, mga kabayan, na hindi naman, ano bang na i-contribute niyan, mga kabayan, sa atin, yang mga yan, diba? Sila lang yan, kasi na-politicize kasi, mga kabayan, marami na hindi nagtitiwala talaga diyan sa ICC na yan. Meron pa ako sa mga kabayan ipakikita sa inyo. Ito, napakagaling, mga kabayan, na nakapag-isip nito. Ito yung nakita ko lang, i-share ko na rin sa inyo, mga kabayan, at itong views nito umabot na ng 2.9 million. Pakita ko sa inyo, mga kabayan, yan. Alam niyo, napakataba ng iisip ng nakaisip nito, mga kabayan, no? Ayan, Lucky 77, mga kabayan, 'di ba? Ang number 7, no, ay God's number. Kahit, mga kabayan, yung mga mathematician, ang galing, no? Ang galing na nakaisip niya to. Yan, yung Rodrigo Roa Duterte, ay Rodrigo 7 yung numbers. Yung Duterte, 7 din. Tapos 16th president equals 1 plus 6 equals 7. Ang galing, mga kabayan, si Abraham Lincoln. Kasi nakaganon din, no? O nga naman, mga kabayan, na i-share ko lang sa inyo na malay na, reincarnation si PRRD pa nito ni Abraham Lincoln. Kaya bright din, mga kabayan, no? 7, 7, 7, 67, no? Total 7. God's number, no? At napakarami ng comment dyan, mga kabayan. So anyway, pakinggan muna natin, mga kabayan, itong ating pag-uusapan talaga na to. At ito yung talagang pag-uusapan natin, mga kabayan. Na play natin. To ask questions to MJ Kiambao. Miss Mary Jane Kiambao Reyes. Yes, sir. Yes, You Your made Honor. a statement when you were giving your statement that you base your blog on the truth, no? And that you are actually not biased. You are not pro Duterte. You are not pro Marcos. You said that. Am I right?
Your Honor, yes, sir. Although I also said in that same statement that yes, I can be biased, but I don't go below the belt. But as far as being pro or anti-Marcos and Duterte, I always try to remain objective. Ms. Reyes, Yes, sir. I am Yes, the Your Honor. chairman of the Committee on Human Rights. Yes, Your Honor. I have records of EJK victims. And you made a statement, it says right here, to the International Criminal Court, global community, and world media. Is this not a pro-Duterte statement? Can you please, sir, complete the whole? No, not yet. But, report I'm of going to the- complete this. I'm just referring to the first statement to the International Criminal Court, global community, and world media. It means Ito kasi mga kabayan, parang talagang dumali mga kabayan ng pagka-bishop, no? No, kukuha ng isang talata mga kabayan at yun ang bibigyan ng napakahabang paliwanag mga kabayan. Para katulad ng ginawa ng Justice Secretary na si Remulla mga kabayan, kinuha lang din yung isang paragraph doon na papabor sa kanila pero yung the rest, no? Hindi nila binasa. Kita ninyo, 'di ba? Ang hilig nilang kumuha ng portion na papabor sa kanilang mga kagustuhan. At the rest mga kabayan, hindi nila agad sasabihin, no? Kundi pa sinabi dito ni MJ. that you want to tell that to the International Criminal Court. Am I right? Dahil And therefore, Mr. Chair, you do not agree for the former president to be held in the ICC. Of Am I right? course. yes, Your Honor. Okay, very good. But therefore, you are Pro Duterte. Don't tell me you are not. Pero yan mga kabayan sa Abante, isa din yan dati na suporta kay PRRD. Diba? Noon kasi mga kabayan, walang pakinabang kay PRRD kasi walang kurap. Ngayon, bawi siya mga kabayan kasi siguro itong mga ito galit na galit ngayon kay PRRD. Noon kasi nasakal sila mga kabayan kasi pinakangalandakan doon ni PRRD na pag pumasok ka sa Congress, na kung nakasahig ko ka, paglabas mo mga kabayan, naka-Rolex na. Alright. Sir, can I No. pwede po akong sumagot? Let me ask another question to you. You said you need to see this. The so-called EJK victims under President Duterte a massive hoax. Do you believe that, Mr. Chair? Yes, sir. Again, Where did you yes, get the information, Mr. Chair? Kita mo, grabe niyang i-intimidate mga kabayan, no? Ini-intimidate niya yung gustong sumagot at magpaliwanag mga kabayan. Pinatawag pa ninyo dyan kung ayaw nyo pagsalitain. Ako na lang Your magsasalita. Honor, sana po mabasa ng buo yung Do aking... you want me to give you documents on that? Sir, I know what I posted, but I want the whole, the people here and the media to also see ano yung context ng aking isinulat para Yan. po maintindihan din nila Ito at na hindi yung lang context, maibase Mr. Chair. sa isang You do not statement even lamang. need to complete Kita this. mo, kaya kayo nababansagan diyang kangaroo court eh. Ayaw mo munang patapusin yung nagsasalita, no? Ginagaya tayo nito ni Abante mga kabayan, kaya tayo na dadali din sa comment section. Ayaw daw natin patapusin muna. Gusto mo kumbituhin ko? Yes, Ito, Your Honor. I would okay. appreciate very much. I'm going to Mama. complete this now. Okay, Yes, para Your mabigyan Honor. ng lahat. Opo. The so-called EJK victims under President Duterte a massive hoax. Okay. Sa akin, mali. I have documents to show. To show. Yes, Your Honor. Alright. That is Para sa iyo mali, para sa amin tama kasi yung pinost nito mga kabayan ni MJ at yun ina-share ko rin no sa aking Facebook. Yung pinost kasi niyan mga kabayan about doon sa nagrarally no na mga sabi AJK victims. Tapos nandun makikita natin si Sheila mga kabayan, si Aling Sheila, sino pa, meron pa dong ibang buhay. Magkaiba kasi ang pinag-uusapan nitong mga to eh. Sinasabi nitong AJK victims yung mga naimbestigan lang sa Quadcom. Ang sinasabi naman ni MJ, yung post sa ABS-CBN. Di ba? truth, and I also have my truth. Please. May I remind the resource person to, again, patapusin muna yung interpolator before you answer. Okay, salamat. May I remind din na Mr. Chair na bago sumabat si Mr. Abante, dapat patapusin niya muna sumagot yung resource person. Okay? Mr. Chair, and sige po. So, kung pwede po, ibigay na lahat ng tanong at mabigyan din po kami ng pagkakataon na sumagot. Tama. Nang wala ring interruption Of course, sana. you will be Opo. given your opportunity to answer. Pero patapusin muna talagang interpolator. That is Sige a po, ruling Mr. Chair. before the resource person. Wag po tayo magsapawan. Opo, Mr. Chair, maraming salamat.
Okay, Mr. Chair, let me continue on. You said the anti-Duterte propagandist. So alam ko na kung ano yung bias mo, di ba? May bias ka na rito eh. Oo. Okay, likely funded by drug cartels, terrorists, corrupt politicians, greedy oligarchs, and narco politicians are desperately trying to manipulate the global narrative. What did you get the information about that, Mr. Chair? Pwede na po akong Go ahead. Sige. Yes, Mr. Chair, pwede na po ako sumagot? Yes. Okay. Doon po sa mga nauna niyo pong tanong, kung saan, ang sabi ko nga po ay hoax. Ang pinagbabasihan ko po doon ay yung mga naglalabasan ngayon na panibagong impormasyon, kita naman po ito sa social media, ano po, kung saan yung mga napabilang na EJK, yung mga nagpakita ng picture ng mga anak nila na namatay daw sa Diba? EJK, actually ay hindi po connected sa EJK. At yung iba po ay buhay na buhay naman po. That's why, ang sabi ko nga ay hoax dahil yung mga pinakita ng mga nagrarally at pinapakita nila na namatay sa EJK ay hindi naman po patay. Mr. Chair, Mr. nag-a-attend ba kayo ng Quadcom hearing? Mr. Chair? Nag-a-attend ba kayo ng Quadcom hearing? Yung mga biktima ng EJK ay nandoon at nagkaroon pa sila ng prayer rally, Mr. Chair. Nag-attend ba kayo ng Quadcom hearing? Okay, You can answer. Mr. Chair, okay, salamat po at pagkakataong sumagot. Yes, nakapanood na po ako ng Quadcom at napanood ko rin po yung mga latest na ganap ngayon kung saan may isang Aling Sheila, Aling Lori, Aling mother, kung saan yun po yung mga anak nilang pinapakitang namatay sa EJK ay hindi naman po. Doon po yun po yung pinanggagalingan ng aking isinulat na opinyon. Yun po ay reaksyon at opinyon sa mga nabalitaan ko po sa social media at sa mga news online. Again, those are my personal reaction and opinion on the current events. Mr. Chair, ang hirap nun, makakabalita ka ng anuman, tapos you're going to put up an opinion, and you want to let the people believe it's the truth. Yun ang problema dyan eh. Facts. Then sinabi mo, they want you to believe that every young life lost was at the hands of our people's president, Rody Duterte. This is a blatant lie. That is pwede na pong sumagot, Your Yes, Honor? go ahead. Sige. Opo. Go ahead. Again, that is my truth. Those are my opinion. And nakabase naman din po yan sa mga available information. Ngayon, makikita po natin na yun nga po, may mga EJK victims nga raw na hindi naman pala. Raw. Yun nga po, yung raw po, I'm Therefore, referring... you have no right to say it's a massive hoax. Mr. Chairman, with the indulgence of Napaka mga kabayan, mapapansinin niyo dito yung pagiging unprofessional nito ni Abante, no? Base siya pa man din to, napaka-unprofessional niya makipag-argue, no? Lalo pat babae yung kausap na napakagalang sumagot. Alam niyo yung tipong akala mo siya na yung highest, no? Siya na yung pinakang above, no? Dito sa mga Pilipino na to, na which is sila yung nagbibigay naman ng kapangyarihan dito sa mga to. 'Di ba, mga kabayan? Tayong mga Pilipino ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan para maging ganyan yung mga yan. Dapat magtrabaho sila ng matino, dapat nga maging magalang yan, mga kabayan, dito sa mga resource person na to eh. 'Di ba? Go. Chairman. Yes, Mr. Ma'am, Congressman yung Paduano. sinasabi mong mga facts ngayon na lumalabas, is it an official document coming from those investigation by government agencies, by Quadcom? Or Ito pa naman si Paduano, dumali na naman ng documents. just a mere in the social media accounts? Sir, Your Honor, if I'm not mistaken, nasa newspaper na rin po yan. Sandali But of course, po. nauna- Sandali. Nasa newspaper. Pero ang tinatanong ko po, anong source ng newspaper? Is it an official document or findings of the Human Rights Commission? Paduano, tanungin mo yung yung ABS-CBN. Kung saan nila kinuha yung yung kanilang doon. Pinost, no? Kung yun ba ay
backup ng documents na galing dyan sa inyo. Ano? So, ayun lang mga kabayan. Hanggang dito na muna yung ating video. At ayan, medyo mahaba ng video natin mga kabayan. Ingat kayo palagi mga kabayan. At sana ipanalangin natin mga kabayan ang ating dating Pangulo na sana makabalik na agad, no? Ng madali ang panahon sa Pilipinas. Kasi mga kabayan, yung ating mga kandidato, kumbaga, wala yung ulo mga kabayan, no? Walang ulo na nag-spearhead sa kanila para mangampanya, no? At tapos, kumbaga, matatali pa itong ating ilang senador na for re-election gawa ng impeachment complaint na yan, mga kabayan, dyan sa Senate. Diba? At magiging judge kasi ang mga yan, mga kabayan. So anyway, suportahan natin mga kabayan ang 10 mga tatalinong kandidato ng ating PDP, mga kabayan. Suportahan nyo yan at straight nyo yan, mga kabayan. Huwag nyo nang hahayaan na may mapalit pa o may makalusot. So anyway, ingat kayo mga kabayan. See you sa susunod na video. Adjust muna sa inyo mga kabayan.